Hi amazing people and welcome back to my YouTube channel. So sa video ito guys, pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang magagastos sa pagpunta sa Bali ngayong 2025 and pag-uusapan din natin kung ano yung aking naging itinerary, experiences, cost breakdown, and tips and tricks na pwede ninyong matutunan or i-apply kung pupunta rin kayo sa Bali. So, ano pang hinihintay nyo guys? Tara, let's go! So, first, pag-usapan natin ang ating flight and yung travel dates natin. So, our travel dates to Bali is from January 10 to the 18th of this year, so 2025. And nag-book kami ng flight sa Cebu Pacific and I'm just gonna be sharing with you kung magkano yung na-book kong flight kasi we're talking about a solo traveler cost breakdown. And yung friend ko kasi medyo closer date na siya nakapag-book. Di kami sabay nag-book kasi humabo lang naman siya dun sa itinerary na ito. So, yung akin na book ko via Cebu Pacific under Cebu Go Easy. So, that includes 20 kilo baggage allowance and seat selection. So, ang total na book ko for flight includes 20 kilos and yun nga seat selection is 9,970 pesos and 52 cents. So round trip na yan from Manila to Denpasar and from Denpasar back to Manila. So I booked it at least mga 1 month before nung aking travel date and medyo mura siya that time compared dun sa mga usual na amount na nakikita ko sa Bali flight. So always a tip guys na make sure to book your flights ahead of time and make sure or try to book it on a Tuesdays or Wednesdays just because mas historically speaking mas mura yung flights during those days compared sa iba. I don't know, for some reason they do that. And next naman natin guys pag-usapan is yung ating mga locations and lugar na napuntahan sa Bali. So primarily we stayed at 2 locations. The first one is Ubod and second one is in Seminyak. But we also took a day tour sa Canggu or Canggu area para makita yung beach nila and yung mga sikat na cafe and restaurants on that area. And sa Ubod, we booked a hotel called Bakong Ubod Hotel and Villa. So, ang total na nagastos namin doon for 2 na ito for 4 days and 3 nights is 7,037 pesos and 70 cents. So, if you will do the math, guys, if i-divide mo pa yan sa dalawa, yung 7,037 and 70 cents, i-divide mo pa sa dalawa, that's only 3,500 pesos and 518 pesos per person for 3 nights. So, mga nasa 1,100 or something lang siya per night. Napakasulit and kung mababalikan nyo yung villa na yon guys, maganda yung room, sobrang lawak, pati yung bed sobrang lawak, may couch and then may work area, sobrang kompleto. So you can go back to that particular episode ng ating Bali trip para makita nyo ulit yung room. And binook ko siya via Klook. So nakita ko kasi yung hotel na yon na nirecommend ng isang travel vlogger din, kaya binook ko siya and hindi ako nagkamali doon sa pagpili ng hotel na yon. Yun yung lahat ng pros, yun yung maganda yung area, maganda yung mga amenities, yung room itself, it's spacious. But the con is medyo hindi siya walking distance sa mga restaurants, cafe, medyo secluded ng konti yung lugar, pero travelable naman siya via Gojek. Now, for the second hotel and second location that we went to, it's called Seminyak. So, Seminyak gives me a vibes na parang mas urban vibes siya compared sa Ubod na medyo rural vibe siya. Mas maraming mga restaurants, cafes, and then shopping centers, and marami din mga mas mapupuntahan sa Seminyak compared sa Ubod based on our experience. And the hotel that we stayed at during our stay in Seminyak is called Alea Hotel and Resort, Seminyak. So, mas mura yung nabook naming hotel sa Seminyak. It's only for 4,450 pesos and 60 cents. So, 4,450 and 60 cents divided by 2. That's only like about 2,200 per person. So, we stayed there for 4 nights. So, mas matagal yung in-stay namin sa Seminyak. And mas na-enjoy naman namin yung Seminyak, honestly speaking, just because we're able to do things on our own. Nag-DIY style kami ng tour doon and ng mga locations na gusto naming puntahan. And
Ang pros nung Alea Hotel is that our room is very affordable, and at the same time it has a pool access, direct pool access. So bubuksan mo lang yung sliding door sa likod ng room nyo and may pool access na kayo agad-agad. Pool na agad yung makikita ninyo. But the con is medyo mahina yung internet nila for some reason. For someone na digital nomad or nag-work or kailangan ng stable internet, kailangan yung gamitin yung data ninyo dun sa binok nyong SIM sa Klook or dun sa mga eSIM na binok nyo, dahil mas reliable siya compared dun sa internet ng Alea. Siguro kung medyo mas high-tiered yung hotel na kukunin nyo, mas reliable or faster yung internet connection na may experience ninyo. But all the rest, okay kami dun sa Alea. Just the internet is the problem. So, now that we know the places and the locations that we visited sa Bali, let's go back and dun sa ating airport process. So, once you got in the airport, make sure you pay your travel tax, which is 1,620. And at the same time, you need to fill out certain online forms, not just the e-travel sa Philippines, but there are also Bali health declaration, Bali e-travel. I will put it on the description box. I think meron 3 na fill out namin online, and isa pa yung sa customs nila na may QR code. Pagkakuha nyo ng bag doon sa Denpasar Airport, may dadaanan kayong customs na may QR code silang malaki doon. Scan nyo lang yon and fill out the information needed. And last but not the least, you have to pay the Bali Tourist Levy. So, Bali Tourist Levy is 540 pesos and 87 centavos each per person. So, binayaran namin siya via credit card. Lalagay ko rin sa description box yung link just so you can just click it and fill out your information and pay it there. So, hinahanap siya pagdating sa immigration, and kung halimbawa bayad ka na online, hindi ka na nila tatanungin. But just in case na hindi ka nagbayad nun and you went to Bali or nandun ka na sa immigration part nila, pagbabayaran ka pa nila dun sa counter. So, papipilahin ka ulit sa immigration, tapos pupunta ka dun sa counter. So, mas hassle pa. Kaya, it's best na pay it online para hindi na kayo ma-hassle pagdating nyo dun sa Denpasar Airport. So, ngayon naman, guys, pag-usapan natin ang isa pang bagay na importante kapag nagbubook kayo ng flights internationally. We book it particularly dito sa Bali to make sure na wala kami magiging problema just in case there will be any incidents that may occur during the trip. So, that's called travel insurance. So, nag-book kami sa GCash app ng travel insurance via Standard Insurance. So, that's only 569 pesos, and that covers the whole duration of our trip. So, maliit na bagay, maliit na halaga para sa peace of mind during travel. So, make sure na mag-book din kayo ng travel insurance. So, ngayon, natapos na tayo sa ating airport and immigration process. Pagdating sa Denpasar, of course, you need to take care of couple of other things. 3 bagay. First is, you need to withdraw money, get SIM card, and lastly, make sure that you have airport transfer or appropriate transfer from the airport going to your accommodation. So, sa amin guys, nag-withdraw kami ng pera sa ATM nila, yung BNI or yung tinawag kong Bini Bank. So, okay din naman yung exchange rate doon. So, wala rin patong kapag GCash card yung ginamit nyo. So, hindi kami nahirapang mag-withdraw. Paglampas ninyo ng immigration, ng customs, yun, makikita nyo na agad yung BNI Bank and meron silang withdrawal doon. And then next, sa tapat ng BNI Bank, just across it, you'll see XL Axiata, which is where you'll claim the SIM cards that you will book via Klook. So, may option kayo mag-book ng physical SIM card sa Klook, and pwede din namang eSIM card. Either way, parehong mabilis naman yung internet. For physical SIM card, kung i-claim nyo siya din sa XL Axiata, they will activate it for you. So, hindi na kayo mahihirapan na i-activate siya dun sa phone ninyo. So, guys, ngayon na meron tayong SIM card and meron na rin tayong money na withdraw natin sa ATM. Yung SIM card pala, it's 18 gig yung binook ko and it's 900 pesos. So, sa Klook pa rin yun, and ang dami kong binook sa Klook, guys. So, use my promo code EMILCLOOK and you can use it up to 5 times per email account. So, pakigamit na lang ang promo code para merong gumagamit ng promo code ko. And sa airport transfer naman, nag-decide kami na mag-book ng private airport transfer dahil madaling araw or gabi yung
dating namin doon, mahirap mag-public transportation kapag ganong oras. So, we ensure na meron kaming masasakyan, kaya talagang nag-book na lang kami ng airport transfer. So that's 1,066 pesos, good for 2 na. So papatak lang siya ng 533 pesos each from Denpasar to Ubud, na medyo malayo talaga guys. More than an hour or around 2 hours yata yung travel time nun. So sulit na rin ito, and for someone na bumabiyahe ng late night, and dahil nga late night yung flight namin. So, pwede nyo rin yan i-book via Klook. Pero kung sakaling umaga or hapon yung flight ninyo, hindi sobrang gabi, pwede kayo mag-public transportation. You can use Gojek or Uber or Grab, or wala palang Uber doon, or Grab na lang or Gojek. Gojek, guys, is a must. Yun yung pinaka-tip ko din for public transportation, kasi sobrang mura ng rate sa Gojek compared sa Grab. Okay guys, so ngayon naman pag-uusapan natin yung mga tours na binook natin via Klook. And since we're talking about Klook, do not forget to use my promo code EmilKlook para meron kayong additional discount sa mga tours na kagaya nito na binook natin sa Klook. And you can use my promo code for up to 5 times per account. So kung marami kayong accounts, you can use it. And please use my promo code para may gumagamit naman. So going back, ang una naming tour guys na binook, and mind you guys, lahat ng tours na binook namin is binook namin nung nandun kami sa Ubud. So, 3 araw yun magkakasunod, puro may tour kami lahat. Kasi sa Ubud, nag-tours lang kami, and then sa Seminyak, we did it our own. So, first tour na ginawa namin is yung Bali Instagram tour. It's a 1-day private tour na kaming dalawa lang ng friend ko yung kasama, and meron kaming private vehicle. And we went to places like Limpuyang Temple, which is yung Heaven's Gate. We also went to Water Palace of Tirtaganga. Yun yung merong mga koi fish, tapos may coffee shop dun sa harap. Tapos pumunta din kami sa Tukad Sepong Waterfall. And last but not the least, pumunta din kami dun sa coffee plantation. So, marami rin kami napuntahan, at medyo nakakapagod din yung tour na yun, and whole day din siya. Sulit na sulit siya for me guys, and binook namin yun for 6,653 pesos for two na. So mga nasa 3,300 siya per person. Medyo costly sa private tour, pero we were thinking na gusto kasi namin na yung sarili naming oras yung masusunod on that particular trip, na wala kaming hihintaying iba. Yun yung pros nun. We have to pay a little extra, but at the same time, na maximize namin yung time na magstay kami dun sa mga locations na mas okay para sa amin. And kung makikita nyo rin guys, meron kaming launch area na pinuntahan dun where we did yung famous Bali swing. So nag-enjoy din kami talaga dun. The only thing separately na binayaran namin dun is yung buffet lunch na parang nasa 220,000 rupiah each, plus tax and fees. So, nag-enjoy kami nun, and especially dun sa coffee plantation, we tasted tons of different coffee and tea. So, masaya siya guys, pero meron ding joiner store na ganon. So, if you're a solo traveler, or kung medyo mas titipid ka sa budget, mas okay na mag-book ka na lang ng joiner store ng ganun. So, lalagay ko siya sa description box just in case you'll be interested. And then, after that, we also tried yung Luwak Coffee nga. Yung Luwak Coffee, one of the most expensive coffee in the world. So, okay din naman siya. So, all throughout that particular tour, nag-enjoy talaga kami, and sulit yung bayad, and yun, sulit din yung pagod dun sa tour na yun. So, yung next tour naman na aming pinuntahan is yung Nusa Penida tour na binook din namin for via Klook. Nasa 7,145 pesos siya for 2. And medyo mahal siya kasi kailangan mo pang mag-travel from Bali going to Penida Island. So, that's a little far. Tapos from dun sa port ng Penida, yung sasakyan guys is malayo yung mga distance ng mga locations from one another. So, sulit na rin for what it's worth. And na-enjoy din namin yun guys. And ang daming nag-comment about dun sa snake incident dun sa boat. We're safe, we're okay, Ren's okay. So, wala naman nangyaring harm sa amin during that time. It's just that medyo traumatic lang yung experience na may snake dun sa ilalim ng upuan mo. Pero,
they really took initiative naman na maalis yung snake doon. Kaya okay na rin, enjoy pa rin namin siya despite that situation. So, 4 yung dapat namin mapupuntahan doon, guys. Yung Keling Beach, Angels Bilabong, Broken Beach, and yung Crystal Bay Beach. Yung Crystal Bay, di na namin napuntahan kasi may advisory na yung Bali government na hindi passable yung way papunta doon during that time. So, 3 lang yung napuntahan namin. Pero sulit pa rin naman, lalo na yung Keling Beach na yun, napakaganda talaga niya. Nung nakita mo siya sa personal, yung mga nakikita mo sa Instagram lang, nakita mo siya in person, sobrang ganda. And sulit din naman tong Nusa Penida tour na to. And of course, kung bibili kayo ng souvenirs, isa sa mga may papayo ko guys, doon sa Ole Ole, Chris na Ole Ole Bali. Doon yun sa may port, papunta sa Nusa Penida. Doon yung makikita yung mga mura, mga 60 pesos na t-shirt, mga souvenir items, no? Makakatipid din talaga kayo. So, try nyong puntahan yun. Okay guys, so yung pangatlo, pero yung pinaka-enjoyable na tour na napuntahan namin is yung Alas Harum Rice Terraces Waterfall and Water Temple Ubud Tour via Klook na binook namin for 4,366 pesos and 90 cents, good for 2 na. So, ito yung nakilala namin yung tour guide namin na si RCD na nilagay ko yung WhatsApp and yung Instagram niya sa baba, sa description box. Ang maganda dito sa tour na to guys is na-customize namin siya kasi meron ditong mga locations na nag-overlap na dun sa first tour namin. So, we opted out na dun. Like yung Coffee Plantation, yung isang waterfall, di na namin pinuntahan. We replaced it with Central Ubud Market and yung Monkey Forest nga. So, sobrang ganda nung Alas Harun guys, nung Kretya Ubud na yun, napakaganda talaga. Yung entrance mo na 300 pesos, may libre na kayong drink. Yun nga yung nag-watermelon juice kami, tapos access dun sa pool. So, sobrang enjoy yun and sobrang busog yung mata mo sa view. And same time yung waterfall na makakapagpa-picture ka din. And yung, of course, yung famous na water temple dun sa Ubud, yung ginawa ni Ren na ano siya ng ulo, nagbasa ng ulo and then nagbasa ng face. So, kung gusto nyo rin ma-experience yun, pwede nyo mapuntahan through this tour. And at the same time, yung Monkey Forest na we had to pay separately for the entrance kasi pasadya na yun. Okay din naman yung Monkey Forest for a change na sobrang nasa wild lang and malaya lang yung monkey doon sa forest na yun. So, nakakatuwang experience din. And of course, naka-experience din kaming mamili sa Central Market na reasonably fair naman yung price nila. And nakatikim kami ng nasi goreng that day doon sa restaurant na 39,000 rupiah lang yung meal nila. So, okay na okay din yun. So, sa Seminyak naman guys, ang ginawa lang namin from Ubud to Seminyak is nag-Gojek lang kami. Say hi to Bing. So, nag-Gojek lang kami from Ubud to Seminyak para mas makatipid and may mga dala kaming maleta doon. Kaya, sulit na rin, nagbayad lang kami sa Gojek ng about, I think that's about 210,000 rupiah, 750 pesos. So, yun, very smooth yung naging transition namin from Ubud to Seminyak. And the best part is, nag-rent lang kami ng motorcycle doon sa buong Seminyak and napuntahan na namin yung Canggu, yung Love Angkor, yung different beaches doon sa yung Pererenan Beach, tapos yung Seminyak Beach. So, sobrang dami namin napuntahan. Tapos yung sikat na Korean cafe sa Bali na 32 Do and yung Bali Beach Bowl. Sobrang worth it na mag-rent ng motorcycle, especially kung marunong kayo mag-motorcycle. Malilibot nyo talaga yung buong Seminyak in a couple of days and marami kayong iba't ibang mapupuntahan. And mind you guys, yung motorcycle rental namin is just about 350 pesos per day. So, very sulit. And we also stayed a couple of hours sa Atlas Beach Club doon sa hindi ko alam kung Seminyak pa ba yun o Pacangu area na, pero minotor lang din namin yun lahat. So, okay na okay yung Seminyak trip namin. Sabi din nung kasama ko, mas na-enjoy niya yung trip sa yung Seminyak kesa dun sa Ubud kasi nasa own pacing at napuntahan talaga namin lahat ng gusto naming mapuntahan. And of course guys, kung mapapanood ninyo dun sa mga previous episodes ng vlog na ito, nagpunta kami sa isang mall sa Trans Studio Bali na matatagpuan sa Denpasar area and medyo different lang yung naging experience kasi nagbayad na nga kami and papasok na kami and biglang nagkasunog kaya hindi na kami nakapasok doon sa mismong amusement park or doon sa theme park. So,
nagpapanik na yung mga ibang tao. So, ang ginawa ni refund na lang yung aming ticket. Pero safe naman kami. At nakabili pa ako dun sa sports station ng sapatos para sa papa ko dun sa Skechers. So, weird yung experience and nakakakaba. Pero, importante yung presence of mind talaga kapag nagta-travel ka. Especially kapag solo traveler ka, guys. Dapat malakas yung presence of mind mo na hindi ka magpapanik sa mga sitwasyong hindi mo inaasahan. So, sabi nga nila kapag solo traveler ka, expect the unexpected para lagi kang handa, kumbaga. So, importante na safety first pa rin kasi we can push na pumasok pa rin dun. Paano pag mas lumala nga yung sunog? Kaya, safety first na rin and okay na rin naman na hindi man namin napuntahan yun, malay natin next time, pero ang importante, safe kaming nakabalik. Okay guys, so pagdating naman sa pasalubong, iba't ibang lugar yung nabilhan namin. So, namili nga kami dun sa Ole Ole Valley. Tapos, pag food, namili kami sa Coco Supermarket kasi mura din naman. Meron din kaming nabilihan sa Coffee Plantation ng mga chocolates and then sa Circle K kasi mura din naman dun sa mga convenience stores nila. So, depende na lang siguro sa hinahanap ninyong pasalubong or souvenir items kung saan kayo bibili. Pero kung yung mga items talaga na keychains, ref magnets, tote bags sa Central Market, Ubud Central Market, kayo mamili kasi makakapagtawad kayo doon. And sa mga flea markets din pwede. Pero pagdating kasi namin sa Seminyak and dun sa Kangong area, medyo mas mahal na siya kumpara sa Ubud. So, kung mamimili kayo, I suggest sa Ubud pa rin kayo bumili. So guys, out of all of that, so let's compute kung magkano ang nagastos natin. At dito sa breakdown na to guys, hindi ko na i-include kung magkano yung nagastos ko for the pasalubong and personal expenses. Kasi hindi din naman ganun yung magiging expenses ninyo. Ito lang yung mga possible na babayaran ninyo based dun sa actual na travel lang talaga. So first sa flight, 9,970 pesos and 52 cents. And then travel tax is 1,620. And then sa hotel, yung first hotel is 7,037 pesos and 70 cents. Second hotel is 4,450 pesos and 60 cents. And sa travel insurance, nagbayad kami ng 569. Bali Tourist Levy, we paid 540 and 87 cents each. And then sa food, 9,846 pesos. Ay, yung food na yan, para sa akin lang yan. And for 1 week, sobrang sulit guys. Hindi ako nagtipid sa food. Kung ano yung gusto kong kainin that time, inumin, coffee shop, whatnot, binibili ko. And then, Clookables. Lahat ng mga binook natin via Klook, ang share ko is naging 11,028 pesos and 60 cents. Sa transportation, mostly Gojek lang naman. So, 2,853 pesos and 67 cents. That's Gojek and then yung hatian namin dun sa motorcycle rental. Tapos, other expenses like tip, parking, yung mga kung ano-ano pang iba is 1,956 pesos and 18 cents. So, ang total na nagastos ko sa akin, sa Bali, for myself is 49,873 pesos and 14 cents. That's for 8 days and 7 nights. So, imagine guys, 1 whole week nandun tayo sa Bali and we ate what we wanted and then we went to places that we wanted. We booked tours and we really enjoyed the whole week. And that's just less than 50,000 pesos. So, sulit na sulit siya and mura siya guys kumpara sa mga ibang lugar na napuntahan ko. And ang pinakamapapayo ko lang guys is yun nga, yung Bali Belly na tinatawag. So, as much as possible, do not drink tap water. So, always mineral water or yung mga bottled water talaga. Wag, and then, at the same time, mag-research din kayo kung ano yung masasarap na kainan and magagandang puntahan. Kasi yung iba, lalo na sa Seminyak area, is walking distance lang talaga. So, mas makakasulit kayo kung magsa-search kayo muna sa TikTok, search kayo sa Google Maps kung paano pumunta dito and dito. At mas maganda kung aralin nyo rin yung location ng hotel na pupuntahan, na pagstayan ninyo, hindi lang basta sa price, but also its location. It will help you conveniently pagdating sa Bali kasi mas okay kapag mas malapit yung inyong hotel sa mga destinations or sa mga restaurant, sa mga cafe, and sa mga pick-up points para hindi na kayo gagastos or hindi na kayo mag-Gojek papunta doon. At wag na wag niyong kakalimutan guys,
cautious on your surroundings, lalo na yung Bali is an island, so maraming wildlife talaga dyan, gaya dun sa snake experience namin. So always check lang, ilalim baka may mga ahas, ganyan. Pero safety first pa rin, and enjoy pa rin naman namin yung Bali trip namin, guys, and lagi lang tayo maging aware dun sa ating surroundings. And dahil dyan, guys, i-end ko na ang vlog na ito. Maraming salamat sa panonood ng Bali series ng AJTV Amazing Travels. At kung nagustuhan ninyo ang video ito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. And from me and Bing, guys, maraming salamat. Yun lang. Bye!